Heavenly Father, we thank you for this day you've given us. We thank you for your loving kindness, your mercy, everlasting grace. Lord, we are here, we come before your throne with humility in our hearts. We humble down ourselves before you and we ask for forgiveness for all of the things that we have done against you. Please cleanse our hearts, our minds, our bodies, that we may be worthy in worshiping your name today. It is said in the song, it's not about us, but it's all about you. That's why we're here. We give you all the glory and all the honor and all the praise. For you deserve all things. You deserve our praises. You deserve our worship. We are coming back to the heart of worship, where it belongs to you, our God, our Savior, our friend. We love you, Lord. We lift you up this day. May you be honored and blessed. We pray all these things in Jesus' mighty name. Amen. Let's worship our Lord. He is looking into our hearts. You're looking into my
It's all about you, Jesus. And now for our call to worship. Lolo, isang magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating worship ay matatagpuan sa Psalms 136, ba? 1 Ito po yung sinasabi. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya, sa Diyos ng mga Diyos. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Panginoon, ng mga Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Purihin po ang Diyos sa kanyang pagsimulan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are you ready to praise our Lord? Amen. Let's praise His name. Put your hands together.
You are a great, great God, all-powerful, all-knowing, King of kings and the Lord of lords. That's why we worship you in spirit and in truth. We are eternally grateful for your love. Let's worship this Lord. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin gave the word from the throne of endless glory to the cradle in love. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Glory, majesty, praise forever to the King of to reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for us Savior Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till its soul was full for good, more than ever confident. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit led the way
Magandang umaga po sa lahat. Ano tayo, may motive tayo, may blue team tayo. Okay, purihin ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay magbabalik ng ating mga papuri at pasasalamat sa umagang ito. Kung sino po ang may pasasalamat ay malaya po tayo makatayo sa ating kinasupan. Kami nagpapasalamat, bagamat wala kami nung nakaraang linggo eh. Salamat nakapag-relax. Salamat sa ang sarap ng buhay sa probinsya. Talagang walang computer, walang anything na kundi yung talagang magpuri ka. Sabi nga ni Joel, ang sarap. Parang yung nag-ano ka kayo na out ng mga anong tawag ko? Yung ngayon, unwind. Tinanong nila ako, ano bang Tagalog ng unwind? Ba yun? So, may kanya-kanyang siyempre yung paliwanag ko, pinakamaganda. So, purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Talaga, makikita natin yung ng mga bagay na ginawa natin. Sino po ang may pasasalamat? Si Joel daw may pasasalamat. Ayan, nagpapasalamat ako kay Lord kasi may job offer na ang plano kasi last year pa mag-resign ako. Eh, parang minintay na ako dun sa work. Then, nung bago ko kausapin yung manager ko, sabi ko, ay, bigla nag-announce na mag-full RTO na sa Samsung. So, by April, full return to office na. So, nung sinabi yun, kinausap ko agad yung manager ko na mag-resign na ako. Then, nagsabi na ako, sabi ko, kahit wala akong job o wala akong malilipatan, mag-resign ako. Pagdating ng ganung panahon. So, yun, fast forward, nagbagong announcement na naman, may mga reorganizations. So, yung magiging trabaho ko is madagdag na rin, pero yung compensation is same pa rin. So, dagdag stress lang siya actually. Then, pagod lang sa office. Then, fast forward, pagdating ng katapusan ng last week na ng February, may interviews na ako doon. May mga interviews na naganap. Then, isa lang kasi tumawag sa akin. So, sa dami-dami kong in-apply, parang mga sa 30 na, isa lang yung tumawag sa akin, isa lang yung nag-try mag-interview. So, thank God, sa pangatlong company ko, sa isang interview, nakapasok ulit agad ako. Puro isang interview lang. Kasi ang prayer ko lang naman kay Lord na sana may tumawag lang. So, parang hope lang na may gusto pang tumanggap sa akin, may mag-try pa sa based on experience ko. So, yun, thank you my Lord. Nagpasa ako ng resignation ng Feb 26. Pagdating ng 27, may job offer na ako nung sinabi ng HR sa lilipatan ko na po. Kukunin ka na namin ganun. Ayun, praise God kasi grabe yung perfect timing niya kasi ang prayer ko naman talaga yun. Sana may tumawag lang kasi for email lang na natatanggap ko na unfortunately, ganun lang natatanggap ko. Walang magta-try mag-interview sa akin. Then ayun, habang nag-interview, nagulat din ako kasi for Australian yung mga kausap ko, walang halong Pinoy. Hindi ko pala akalaing na kaya ko pala mag-usap sa Australia. Kasi hindi ko na ma-practice yung communication skills ko kasi puro Tagalog naman din mga kasama ko. Then, puro yung mga Korean sa Samsung, talagang ka-chat ko lang din sila. And thank you. Kasi, Purihin ang Diyos. Natutuwa ako sa batang ito dahil yung faith niya talaga. Sabi ko, magre-resign ka, wala kang pamalit. Mami, sabi niya,
bahala na si Lord dyan. Alam ko na bago ko pumirma ng kontrata, may job offer yan. Kaya purihin ng Diyos, talagang dito nasusubok yung pananampalataya natin. At salamat kay Lord kasi sa bahay na lang siya mag-work. So, less ano na lang. Talaga, yes. Kung may, less biyahe na, less sa ama na talaga stress, gumigising yan para mag-prepare. So, kung ipapatawa man ng office, sa Makati lang yun. Kaya, pero more on bahay. So, purihin ng Diyos sa kabutihan niya talagang manalangin lang tayo kay Lord. Mas. Kasi salamat po ako sa mag-ingat ng Panginoon na nakawin kami bukas Friday. So, school ko naman po yung biyahe. Salamat din po sa 6 days na pag-stay namin sa Pampanga. Enjoy po nag-harvest po ako ng dami po harvest na mali. At saka mga hotel. Ang saya-saya po nung pag-visit namin doon kasi dami po kong enjoy po yung natanin ko ay nagbunga na. So, purihin ng Panginoon, tunay na sa Diyos lamang ang mag-asa. Ayun po, nagpapasalamat po ako kay Lord. Last Sunday po, sinagawa yung youth fellowship. 100 po na kabataan na nagkasya dito. Sa lang, 105. Grabe, siksikan kami. Siksikan kami, pero praise God po, salamat po sa mga nag-pray, nag-sponsor, nag-ayos ng mga carpet, para po may maupuan ng mga kabataan. And salamat po sa Panginoon kasi although siksikan na kami, so hindi na kami nakapag-games, nagkantahan na lang kami. Tapos kanta naman sila lahat. Kahit luma yung mga kanta, mga pang-millennial yung mga kanta. Pero nakasunod naman sila. Yun, mga heart of worship. So, salamat po sa Panginoon kasi na-open yung mind nila. Paano ba tayo magkakaroon ng true freedom in Christ? Paano natin lalabanan ng anxiety and depression? Hindi natin kaya yun, pero kaya ng Panginoon. So, salamat po sa Panginoon. And isa pa po, salamat din po sa wisdom and sa guidance ng Panginoon. Last Tuesday, kung alam niyo po, nasunog yung dito sa May Creek. Isang 30 families ang affected. Then, yun nga po, bilang isang Kristiyano, ano nga po gagawin natin? Diba? What would Jesus do? Katulad din po ng tinuturo sa amin nila mama. And, nung time na po yun, nagpapanik, nagkakatuloy na yung mga tao kasi ang taas ng ano eh. Ang pinutulan ko, nagsaing daw po sa kahoy. Then, yung baga, umano sa mga kuntina. Tapos umakyat na ng umakyat. So, 30 na bahay, 27. Naubos po lahat ng informal centers. So, yun po, nung pinuntahan ni Jonard, kasi nandun po kami sa bahay, kauwi ko lang po galing dito. So, pagkapunta ni Jonard doon, di yung mga tao, syempre, gulo-gulo na sila. Meron doon nakakumpul na 10 bata. Nandun lang sila, napasalampak sa gitna. Pero ano nangyari? Kasi nagagalit pala sa kanila. Kasi, sa bahay daw nila nagsimula yung sunog, ganyan. Tapos, ang pinakamatanda, 12 years old. Ang pinakabata, 1 year old. Tapos, so ginawa ni Jonard, ibis na kuyugin sila ng mga matatanda na kasi kayo, ganyan. Kasi nasasabihan na humahagulgul na yung mga bata. Dinala niya dun sa bahay nila. Nandun sa garahe. Sa maliliit, parang ganyan maliliit. May mga patsi-patsi pa ng sunog sa mga ulo. Naku, talaga, maiyak-iyak talaga kami. Tapos, wala silang mama. Yung mama nila, 33 years old, naghanap ng trabaho. Yung tatay nila nasa Bohol daw, na stroke. So, then sila nasa loob lang ng bahay. At pagdating pa ng nanay, ang bungad dun sa mga magkakapatid. Diba, sabi ko, bantayan niyo yung bahay. Ganun, nagsisisihan
pumunta na po sa clubhouse or sa barangay sa Maliit. Tapos, ewan ko po ba, merong binigay sa amin na wisdom ni Lord na doon muna yung mga bata. Doon muna yung mga bata. Kasi nga, parang may something po na hindi maganda. At thank you kay Lord kasi parang ano na rin po, inalaw na rin ng Panginoon. Kasi nga, kung hindi kinuha ni Jonar yun, baka nagkahiwa-hiwalay po sila. Tapos yung nanay nila, sinisi ng iba. At baka nagkawatak-watak na po sila. So, salamat po sa Panginoon kasi ako na kilala po ako nung president ko natin dito. Minessage ko siya directly. Sabi ko, ganito po yung nangyari, sinend ko yung mga picture. Agad naman po siya nag-reply. So, salamat po sa Panginoon. And ayun nga po, tinimplahan namin ng gatas, mga gutom na gutom, mga nakatatlong baso yung 1-year-old, tapos nagkanin pa. O, ganun kagutom. Tapos, binilan Jonar ng diaper, ng ano, kasi hubo! Walang talagang ano. So, mga damit nila, damit ni Sandra, panty ni Sandra, yung maliliit. Yung 1, 2, 3, 4 hanggang 12, sunod-sunod yung edad nila. Grabe. So, salamat po sa Panginoon dahil nag-send po ako nun sa DC. Mga 10 o'clock, sinundo na po sila mismo nung barangay Tanods. Tapos in-escort na nila. Tapos sinabi namin yung sitwasyon nila na ganito po, baka anuhin sila ng mga baltao sa paligid. So, huwag po kayo mag-alala ma'am, sikasuhin po namin sila. Wala po. So, salamat po sa Panginoon sa prayers and sa alert mind and sa talagang compassionate heart na matulungan po. And until now, pinagpipray pa po natin yung mag-anak na ito, ano po yung gagawin ng Panginoon. Na-share po namin sila habang naghihintay. Share po namin yung gospel at yung hope natin ay kay Jesus Christ. Yan lang po. And purihin ng Diyos ang mga sige po, at wala na tayo kanina. Dakilang Diyos, purihin ka, pasalamatan sa umaga nito. Narinig niyo po, O Lord, ang mga pasasalamat ng aming mga kapatid. Sa iyo namin po, Panginoon, binibigay ang pinakamataas at pinaka-pagpapuri at pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng answered prayer, Panginoon, na ipinagalaw mo dahil sa pamamagitan ng aming pananalangin, Panginoon, at pananampalataya sa amin. Ay pagkakaloob niyo po, Panginoon, ang ninanais po, Panginoon, ng aming mga puso ayon po, Panginoon, sa iyong kalooban. At ganoon din po, Panginoon, sa mga nagdadalamhati sa umagang ito sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Alam namin, O Lord, kung nasaan na po sila sa mga panahon na ito po, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang nagbibigay po, Panginoon, ng comfort sa aming mga pagdadalamhati. At sa iyo namin inaasa po, Panginoon, ang lahat-lahat po, Panginoon. At ganoon din po sa aming mensahe na ihahatid po, Panginoon, ng aming tagapagsalita. Nawa po, Panginoon, ang bawat mensahe po, Panginoon, bawat salita nyo na aming maririnig po, Panginoon, ay unang-unang maisabuhay namin po, Panginoon, nang sa ganun magagamit namin. Lord, sa aming pakikinig po, Panginoon, sa mensahe sa umaga ito, alisin mo po, Panginoon, ang kaisipan namin. Itigil muna po, Panginoon, ang mga usapin po, Panginoon, sa labas po, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga gadget po, Panginoon, isang tabi muna namin, ang mga kwentuhan po, Panginoon, upang ikaw lamang po, Panginoon, na mapakinggan namin, ikaw ang malataas namin sa buhay. Patawaran po, O Lord, kung na minsan nakakagawa ka po, Panginoon, ng mga bagay na mali, na hindi po, Panginoon, sinasadya o sinasadya man po, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, ang aming tagapagsalita upang aming mga sarili po, Panginoon, ay mas lalo po, Panginoon, manalig sa iyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming maririnig sa umagang ito po, Panginoon, na alam namin po, Panginoon, ay ito po, Panginoon, ay para sa amin po, Panginoon, para sa ikalalago ng aming espiritu po, Panginoon. Salamat po, ibinabalik namin ito na may papuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
prayer this morning. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move on the impulse of Thy love, on the impulse of Thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my silver and my gold, not on my foot I withhold. Take my moments and my days, let them grow in ceaseless praise, let them grow in ceaseless praise. Take my will and make it thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it's thine own, it shall be thy royal throne, it shall be thy royal throne. Amen. Muli, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga muli sa inyo lahat. Unang tanong nga sa umaga ito, sino po may dalang Bible? Yung hardback. Taas po kamay. Kasi masilang po ang topic natin sa umaga ito. At dalangin po na sabi nga, dito natin malalaman daw ang yung taste of faith ng bawat isa. Kasi masilan to, pero kailangan natin itong aralin at para i-bless tayo. Dalangin po na pagtawag ni Brother Joel, sasbayan namin nila sa Makati. So, okay, so, ito, umpisa natin. Itong topic natin sa umaga ito, maraming pastor ang umaayaw sa ganitong topic. Una-una, sinasabi nila na baka mag-alisa na mga mimpi ko pagdating natin yan. So ako naman malakas ang loob ko kasi isang desire ng puso ng bawat pastor na tayo lahat ay i-bless ng Panginoon. So panghawakan niyo, kaya sinabi ko na buksan niyo yung Bible sapagkat masilan to. Maraming maaaring may ma-open, pero dapat natin gawin sapagkat napakahalaga. Dahil sabi nga, tayong lahat, kung titingnan natin, ang bawat isa, pag tingnan nyo, iisa lang po ang ating anggol ng bawat isa. At para malaman ng lahat, sabi nga,
we are all God's image bearer. So, madali natin magawa ang pinapagawa niya kasi tayo lahat ang parang isang ehemplo ng Panginoon. So, dalangin ko na maunawaan natin lahat ang mensahe nito sapagkat dadalawa lagi ang choice ng bawat isa. Hell or heaven, curse or blessing, at yun lang ating pupuntahan, wala na iba. Kung hindi natin magagawa, malaking kawalan sa atin. Pero sa mga taong mature na itong napakadaling gawin ito sa lahat. At aralin natin, buksan natin ang Biblia, tayo tumayo, basahin natin sa sabay-sabay para lubos natin maunawaan. Sige po. Buksan ko na sa Malakay chapter 3, verse 8 to verse 8 to 12. Ano? Sige. So, basahin natin sa sabay-sabay. Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In tithes and offering. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the whole tithes into the storehouse, so that there may be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows. Then I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of the ground, nor will your vine in the field blossom. Grapes is the Lord of hosts. All the nations will call you blessed, for you shall be a delightful land, says the Lord of hosts. Tayo? Sige, nakakap mo na. Yan ang ating tatalagayin sa mga ito. Dalagin po na mabuksan ang posisipan ng bawat isa, lalo sa mga kabataan. Kasi sa lugar na pinapastoran ko ng 9 taon, marami pong pagpapala. Marami mga kabataan na talagang yun ang desire nila na ano man ang nasa Biblia, hindi lang nila inaaral, kundi pinapraktis nila. So, gawin din natin para sa atin lahat. Okay? So, ito po ang aking dito. So, yan po ang aking outline. Una, may nga ako sa katanungan, sabi nga, how can we escape from His curse and how can we receive and experience His blessing? Number 1, by not robbing God. Minsan hindi tayo aware, basta sinasabi natin, minsan kumikita tayo, ano? Oh, hindi ko kailangan ng Lord. Kaya aralin natin kung hindi kailangan ng Panginoon niya, pero ang kailangan niya, yung pagsunod sa atin. Pangalawa, by obeying His command and the challenge. Ito lang po ang topic sa Bible, o verse sa Bible na meron siyang, sige, subukan niyo ako. Maliban iba, hindi ko pa na, pero ito lang po ang nakita ko na, yung challenge na, ititis natin ng Panginoon sa umaga. At pangatlo, by believing His promise. So lahat ng po yan, aaral natin sa umaga ito, at talagin ko na maunawaan natin, at bago natin umpisahan, ilalapit mo natin sa panalangin. Muli, dakilang naman, malapit kami sa umaga ito. At buksan niyo po ang posisipan ng bawat isa na ang lahat ng bagay na pinagkalap sa amin ay para sa kabubuti ng lahat. At alam namin, Lord, na yung sulat niyo sa amin, yung Bible na binigay niyo sa amin, isang instruction niyo sa amin upang aming gampanan at ipamumuhay dahil alam namin, Lord, ang lahat ng ito ay para sa amin lahat sa kabubuti namin. Ito po ang aming dalawin sa mga. In the name of Jesus, and with the power of the Holy Spirit. Amen. Okay, aralin natin ang by not robbing God. Una, sabi niya sa verse 8 and 9, by not robbing God, how have we robbed you? Yan po ang katanungan sa ating lahat, sa mga kapatid natin, paano ba natin hindi na nagawa ng Panginoon? Yan po ang katanungan niya.
sabi nga, ang unang ginawa, kailangan unawa natin kung anong halaga ng tithes. Ito siya. So, ang tithes po, ang halaga po, the 10th part of one's income. Kung nagtatrabaho tayo lahat, meron tayong business, yung ikasampung bahagi po nun yung sinasabi na tithes. At kung meron tayong mga asyenda, sabi niya, or the annual produce of one's land, yung mga kinikita ng ating mga lupain, kailangan po nakasiparte rin po ang tithes. At yung pangalawa, tithes belongs to God and did not belongs to a person. Yan po ang natatalagay sa mga ito sapagkat hindi po pag-ari natin at although very familiar tayo sa meron tayong creator. So tayo create niya. So yung nag-create sa atin, siya yung lahat may karapatan para sa atin. So aralin po natin, basahin niyo po sa Bible, pag-aralin niyo pagdating niyo sa bahay, at dalangin po na maranasan natin yung mga pagpapala ng Panginoon. 2016, nung ako napawali dito, napunta ko sa hintid ako na ating mga kapatiran doon, nakakatuwa ng puso. But alam niyo, nung simula nung yung 9 years na yun, ang daming nabago. Kami ho ako, at pamilya ko, sinip po kami sa pagbubukod lagi ng ikapo para sa church. At lagi po namin ginagawa yun kasi maaga kami natuto. Maaga kami natuto sa pagbigay ng tithes. Meron po kaming anak na mayroon po siya ng asthma, si Pinky, nung maliit pa. Alam ko sa aming pagsama, kasi ang naging akin naman trabaho, nasa maaga ko nag-abroad, kasi nga, pangarap ko rin na siyempre, ano gumanda ang bumuhay. So wala po kami uwi na hindi nadadala namin si Pinky sa hospital, minsan dahil may pera, yung kwarto. Minsan nasabi niya aking ibahan, kung kaya natin mag-tithes, hindi pa kami nagganong tulad dito, bago-bago na kami. So nung sinubukan namin mag-tithes, sa patuloy namin pagbibigay ng tithes, unti-unti nawawala yung pag nagbabakasyon ako, hindi na sila pupunta ng ospital. Yung nakita namin ang pagbabago. So sabi ko, napakalaking bagay pala ng pag-tithes. Hindi pa ako nagganong tulad dito. Kaya dumating sa aming punto na sabi ko, dapat gawin natin ang pag-tithes. So, mahal kami natin ito mag-tithes, ang aking mga anak, ang aking mga apo, pag may mga binibigay na nabawa ng aming bunso, alam nila, Daddy, I have to separate this 10% for tithes. So, nagpapasalamat ako dahil sa legacy namin na ipumuhin namin ang salita ng Panginoon. So, sabi nga sa inyo, napakahalaga na malaman natin ang kabuuan ng tithes. Yung meaning ng tithes, at kung ang tithes yan ay para sa atin o para sa Panginoon. So, hindi po kailangan ng Panginoon ang bagay na mayroon tayo sa mundo ito. Pero alam niyo ba kung bakit hiniling sa akin yan? Kung bibigyan ka ng pagpapala ng Panginoon, ibig niya na huwag tayo maging greedy, huwag tayo maging maramot, kundi yung bagay na binibigay sa atin, tinitis lang tayo kung hanggang saan ang pananampalataya natin. But ayun, tanggapin natin sa hindi, sinasabi ng Biblia na ang ikapo ay napakahalaga. Minsan sa aming mga pastor, marami pong mga kwento. Sabi ni Doc Cesar Ponsalan II, of the third yata yung dating vice chair ng ETS, may nalaman ako na ang dami ko ng pastor na hindi nagtatides. Ang katwiran nila, yung sarili na nga nila eh. Pero hindi po ganun. Then, kadalasan sa aming mga pastor, kami nag-read by example. Hindi maaari sabihin na, hahayar tayo. Hindi siya, dapat nakikita nila yung visibility na ginagawa natin. So, ganoon din sa pagtatides. Kailangan, kami po na kahit sa mag-tithes, dapat nakikita nyo ang aming buhay bilang isang Kristiyano. Hindi lang po dahil sa aking pastor, kundi kailangan po mag-tithes. Yung pastor ho, para sa akin, posisyon, yun lang po yung posisyon. Lahat tayo, iisa pare-paras lang tayo, naglilingkod sa ating Panginoon. Napakalaga ng tithes. Dapat natin malaman na ang tithes, sinasabi ng Biblia, ay hindi para sa atin. So, tinampan natin sa ito. What the Bible says about tithes.
Thus all the tithes of the land, of the seed of the land, or the fruit of the tree is the Lord. It is holy to the Lord. Isipin nyo kung gaano ka ba na. Isipin nyo na tayo create niya. Siya creator natin. So ibinigyan niya lahat. So ano man ang hilingin, may karapatan siya. Dahil siya lumikha sa atin. Sabi niya kung pag-usapan natin ang pagbibigay, hindi natin ma-outnumber ang Panginoon. Oo na. Ano binigay sa atin? Binigyan tayo ng buhay. Hangin, lahat ay binigay sa atin. Ang hinihingi lang sa atin. Yung ika po. Siguro pamilyar kayo sa purpose-driven life. Si Rick Warren na ginawa niya, sa kanyang 10%, 90% ang binibigay niya sa church. Binaliktad niya. Sa nakita yung pagpapala. Ibig sa 10% lang, ang ginawa niya, 90% ang binibigay niya. Patuloy po ang income ng purpose-driven life. Yun po mga nababasa namin ng mga pastor na ganung halaga ang tithes. Sa mga kabataan, pag yun na practice natin, tayo po na tayo magbibinibis niya. Sinabi ng Panginoon, sundin natin, kaya kasama ito sa pagsamba natin, part of worship, at hindi lang yun, kundi lantangan sa ikabubuti natin. Sapagkat kung bibigyan ka ng Panginoon ng pagpapala, alam mo kung paano i-handle. Isipin nyo, ang buhay niya binigay sa atin. Ang hinihili lang sa atin, yung ikaw po, kami po, sanay po kami sa 10%. Yung anak namin, in-encourage namin pupunta sa Canada, yung aking gusto. Ang sabi sa akin, pa, wala kayong pang sumari. So, ibiniti namin yung lupa sa Bacood, Cavite, sa Bacood. Wala yung 150 square meter. Imagine mo sa 16,000 per square meter, magkano ang inabot nun. Yung lito na nakuha namin, di ba kami sa church, sabi ng mga kasama namin sa church, ay, pahipo nga, ilang nakahawak ko ng ganyan. Kasi alam niyo, pagka 100,000, alam mo, 8 billion. Sabi nga, sa 100 o sa 1,000 mo na kinita, madali ko magbigay ng ikaw po ng 10% noon. Pero pagdating kaya ng million, kaya natin ibigay sa iyo. Ang para sa Panginoon, nagawa po namin yun. Hindi lang yung lagi namin nagagawa yun. Nung umalis din ako sa nung nagtapos ko ang aking kontrata sa Abu Dhabi sa Gamco. Ang nito na nakuha ko, 80,000 dirham. Yung magkano 10% noon, 8,000 dirham. Kapanahon na ni Diyos Estrada, 50 pesos siya na per $1. Equivalent po ng 3,680 is $1,000. 8,000 yun. More than 200 pesos o sa Philippine money. Nasanay, madali po namin bitawan ng tithes. Kahit magkano matanggap namin, kahit aming mga anak, madali po nila bitawan. Yung aking bunso na anak, si Pinky, design manager po siya sa kumpanya. Magkano po kinikita niya? 33,000 dirham. Magkano 10% doon? Sa dirham, 3,000 dirham higit. Madali po niya i-expose. Na-extend sa amin ang mga protection. Kasi sabi niya, dito hindi namin wala itong mga umahayo ng pastor. Dahil kayo mahilig umayo, yung kalahati, bibigyan namin sa inyo. So, ganun po ang aming pamilya, legacy namin. Sa mga magulang narito, sa mga kabataan, huwag niyo palitaan. Lagi po may benefits ang pagbibigay ng pagbukas sa Panginoon. Never na ma-outnumber natin ang Panginoon sa pagbibigay. Hindi po nagkulang ng Panginoon. Tayo lang nagkulang sa Kanya. Pero patuloy na binibigyan tayo ng pagkataon para magawa natin yung pinapagawa niya. So, napakahalaga po ng tithes. Huwag niyo maliligtan, ano? Yung tithes po ay po sa Leviticus chapter 27, verse 30. I-highlight niyo po yan. Tithes belongs to God. Hindi po sa atin yun. Gawin natin dahil yun para sa atin. Minsan po, pagtabi ko dito sa FGC Antipolo, mayroong nanggaling po sila sa Mega Church at invite ang kaibigan namin. After lumapit yung topic namin, lumapit yung nag-invite siya nila. Pastor John, alam niyo ba? Sabi nung itong kasama ko na mayaman na may pagkain ng resorts, ngayon lang daw po nila naunawaan ang pagbibigay natin. So, dalahin po na maunawaan natin lahat. Ano man ang pagpapala natin, pagpapala yan galing sa Panginoon.
at wala po tayong karapatan. Ibig ang buhay natin dahil sa Panginoon. Kaya ang pagbibigyan ko po, privilege po, nagkalog sa atin ng Panginoon na ating ma-exercise. So, lagi tatandaan, napakalaga po ng pamimigay ng Christ. So, nasa umpisa pa yung tayo, no? Ako lagi may pinto. Alam mo kami pagka nasa pulpito, nakikita namin lahat ang mga member namin. Ako nakikita ko ulit kayo. Meron ako isang pinto. Hindi ko alam kung naipinto ko na sa inyo. Nag-usap ko si Peter at saka si Satanas. Sabi niya, kay Peter, dadalhin kita sa aking mga nasasakupan. Hindi nila sasakungan. Nakita mo ba yan? Akin lahat siya. Inalong ko si Peter. Diba? Eh, nagbalag din si Peter. Sige, dadalhin din kita sa church. Hindi sa mga mananampalataya, no? Pero nalungkot si Peter. Alam mo kung bakit? Eh, sabi ni Satanas kay Peter, paano yung mga tutulog niya sa hulihan? Sa akin yan. So, kayo kayo matutulog habang ako nag-preach siya. Kasi magpitulog kayo. At pangalawa, opening something giving and worship contribution. So, ito po siya. So, yung opening po, wala pong nakalagay na specific o detail na amount. So, ito nakita ko sa inyong kanin. Cheerful giver. Ito po lahat yung mga alibay ng mga mananampalataya. Pag matagal ka na mananampalataya, minsan nung natulong ko sa Antipolo, Pastor John, New Testament na po. Wala na po tayo sa Old Testament, nasa New Testament na tayo. Yung meron sila mga laging alibay. Pastor John, Jehovah, cheerful giver, sinasabi, magbigay tayo ng naayos sa ating kalooban. Sulat po yan na encounter namin mga pastor. So ako naman, dahil elder ko siya, inagbayan ko siya. Sige, basahin natin yung sinasabi mo. Binasa namin sa 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 9 yata verse 7, yung po ang cheerful giver, pero meron po siyang caption. Ang caption po doon, nakalagay yung pagbibigay ng tulong sa mga kapatiran. Hindi po yung tungkol sa tithes. Kaya nung pagkagaling namin sa Abu Dhabi, nung napunta kami itong December, sinabi ko sa mga taga-FCC Dubai, yung hungin nyo, kasi bago magpatid, nung nagbabas sila, sabi ko na, give cheerful giver, sabi niya. Sabi ko, hindi ko yung ready. Yung pong maliging alibay ng mga member ng church. Pastor, di ba? Dapat magbilang tayo ng sa ating kalooban. Yung pagtulong, yung caption po nun, yung pagtulong sa mga kapatiran. Yun po yung sinasabi, cheerful giver. Yun po yung pagbibigay ng sa mga kapatiran natin na dapat maluwag. Walang binibigay na amount na, dapat 10% hindi po. So ito, ang tithes po ay talaga pong detalyado po. Sabi nga ni ating pastor mga last Sunday, ito po natin instruction para sa atin, para gampanan natin. At ano pa sumunod? Babasahin ko sa iyo sa tatlong version po. Kung ito yung King James version, ang version po niya, katulad po ng NSB po. Sa New American Standard version po, ito po sinasabi niya. Babasahin po sa inyo ang verse 9, sabi niya, you are cursed with a curse. Dalawang curse po ang binabanggit niya. Ganun din po sa King James Version. Pero sa NIV, you are under a curse. So tingnan niyo po kung gaano mahalaga, nandun po ang sumpa ng Panginoon. Kapag hindi natin magawa ito, kung magbibili ka rin ng halimbawa sa 1,000, nagbibili ka lang naman ng 999.99, still, inanakawan mo pa rin ng Panginoon. Ang sabi niya kasi, bring the whole tithes into the storehouse. Yun po ang tithes. So pag nakita natin, para mawala ito siya. To call on God to punish kapag hindi natin nagawa. God curses or makes bad things happen only as punishment for not obeying Him. Kung tayo po mitikuloso, yung nakwento ko sa inyo kanina, nangyari po sa amin yun. Si Pinky po, madalas, may makasubo. Hospital kami. Sinusuko ng hika, bata pa. Yung mga magulang, pagka
Tinitwisyon yung anak, hanggat maaari ayaw makakapuan ng lalo eh. Sige, dalahan ka na. Dili. Okay. Nung matuto kami mag-tiles, unti-unti po nawawala yun hanggang sa ngayon. Yan po ang lagi natin tatandaan. Sinasabi po ng Biblia, cars with cars. Doon po lang nakalagayan sa pag-tiles natin. Pag hindi tayo ng tiles, parang ina-acknowledge mo, Lord, okay lang. Parang masakit. Dahil sa ospital, magkano billing mo? Tapos, buti pa ng tiles sa laro. So pagka-test natin, 10% lang ang income natin. Pagdating mo sa billing, ginamit mo sa PhilHealth, ginamit pa yung sa ISIS lahat, ang laki pa rin ang billing natin. Nagawa po namin lahat yun, kaya in-encourage ko na gawin natin lahat. Gagawin natin lahat. Bakit? Because we are all God's image bearer. Lahat tayo. Kung tayo natin talagang totoong image bearer natin Panginoon, madali natin magawa. At lagi natin pinananabikan ang araw ng Sunday to meet the Lord sa ganitong sandali nito. So, yung pang napakahalagang bagay na dapat natin malaman sapagkat pag hindi natin inaral ang Biblia, binasa lang natin, pinakinggan natin, ano sinasabi sa Romans chapter 2 verse 13. Sabi niya, hindi ang mga nakikinig ang pinapawalang sala niya, yung mga sumusunod. Romans chapter 2 verse 13. So, pag sumunod tayo, walang tayo ng sala, at ang pagbibigyan natin ng tama, yun po ay part ng worship natin. Kung patuloy tayo magdidisobey sa Panginoon, alam ba kahulugan ng sin? Isa sa kahulugan ng sin, rebellion. Tingnan natin po sa nag-upsan ng origin po ang kasalanan sa Garden of Eden. Sabi, lahat na niya sa paraiso binibili ko sa inyo, maliban sa isang punong kahoy. Huwag niyo pupuntahan. Nagdisobey sila. Hindi sila sumunod, sumuway sila. So, isa po sa definition ng sin, rebellion against God. So, huwag natin gawin yun, kundi kung magagawa natin, madali po sa 1,000. Ewan ko na pag sa 1,000,000, hindi kayo mahirapan magbigay. Kapag nagagawa niyo ang rotate, madali po magbigay. Madali bibigay yung bagay na para sa Panginoon. Kahit milyon na tithes maaari namin magbigay. Napakalaki po ng pagbabago ng FCC, ang tipulo nandun kami. Dahil sa life of encourage sila na huwag kalimutan na magbibigay ng tithes. One time kasi nakita nila yung mga yung parte ng tipulo. May dinala kay Doc. Yung dinala kay Doc kasi talagang ako po nagbayad ng ilang pustiso kasi wala talaga eh. Nung matuto sila magbigay ng nasa ipa po, tumaba po siya, meron silang bakery. Napakalakas ng bakery nila. Yung po ang nila namin na sino po ang naglagay ng pustiso. Biniyaran ko lahat kasi nakita ko yung lugar ng Antipulo. Hindi po katulad din yun na maraming sila ito profesional. Doon po talaga katulad po nung nasa likod ninyo nasa mga so maraming nabago, maraming natuto mag-tides at nakita namin lahat ang pagbabago ng building. May dalawang napakalaking ko mula siguro dito dalawa nag-work po ng mahigit po 70,000 ang halaga na nilang mga na ito. Dahil lang sa pagsunod sa Panginoon, ibibigay sa bawat isa atin, lalo na sa bawat pamilya. Lagi natin alalahanin na ang ministry lagi nag-uumpisa sa bahay. Tayo lahat, ang ministry ng Panginoon pinagkatiwala sa atin sa bahay lahat, napakahalaga po ng tithes. Ito lang po ang sinasabi ng utos na inalaw niya na subukan nyo, hindi maaari natin yan. By obeying His command and the challenge. Ano ba ang command niya? His command, bring the whole tithes into the storehouse. Yan po pinaka, bring the whole tithes into the storehouse. Dito po yung babagsak. Hindi sinabi na, pwede naman na hindi. Huli, buo. Sabi niya, God gives abundantly to those who give to Him. Hindi po napulang ng Panginoon. Ibig niya tayo lahat i-bless. At napakalaking bagay na itong sulat niya sa atin, itong instruction sa atin ng Panginoon, para po ito lahat sa ikabubuti natin. Kapag nagawa natin ito, nagawa natin ang misyon, napaka-privilege natin sapagkat nagiging bahagi tayo ng gawain ng Panginoon. So, tingnan niyo po. Mula po dito,
Ito po yung transition natin from Old Testament to New Testament. Kami yung mga pastor na encounter namin ng mga matatagal na mga Kristiyano. Ang wala nang ginawa kundi puro mga palusok. Pastor John, nasa New Testament na tayo. Kaya unti mo ngayon idadrive sila mula sa Old Testament to New Testament. Ano sinasabi ng New Testament? Buksan niyo po yung sa 1. Luke chapter 18 verse 12. I fast twice a week. I pay tithes of all that I did po. Unbeliever po yan. Yan yung mga Pariseyo. Yan po sa New Testament. Nagpapaspas siya, pero dinadala niya ang ika po. Sumunod. Ito ngayon, babasahin natin to para maunawaan natin kung paano ang visual, kung ano ba ang ginagawa ng Panginoon tungkol sa rest. Bakit ito inutos? Sa New Testament po, buksan niyo sa Luke, sa Mark chapter 12, 41 to 44 po. Sige po, basahin natin sa bisibay, tayo tumayo. Mark chapter 12, 41 to 44. Andiyan na po ba kayo? Basahin natin na. Sige, okay, basa. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyodang dukha at naghuhulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyuda niyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya ay dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Nakaupo na po tayo. So tingnan po, mula sa Old Testament, ang kadalasan sa amin na ikumpirmado ng mga pastor, yung mga matanda na sa pananampalataya, marami sa mga palusok. Pastor, nasa New Testament na po tayo, yung inaaral po sa Old Testament. So yan po ang transition niya. Saan ang Panginoon? Pag binisualis natin ang Panginoon, nasa tabi ng hulugan. At bakit niya na-appreciate, bakit niya encourage na wala nang tutulog pa sa babae yun, sa widow na yun. Then, ang pananampalataya ng widow ay nasa Panginoon. Ibinigay niya lahat. Then, naniniwala siya sa Panginoon niya na kaya ibigay sa kanya ang anong bagay na wala siya. Pero sa atin po, mahirap po mangyari yun. Pero sinasabi ng Biblia, sabi niya sa New Testament, yun po ang ipinakita ng Panginoon. Ako nagbiya ko ng ilang libo dahil sa yun po ang 10% ng aking nagpapera. Pero itong widow iba, ano man ang mayroon siya, inilagay niya sa treasury. Ito po siya. Ganun po kalagaan kahit sa Panginoon. Ito lang isang eksena sa Biblia na Basilor, pati pa rin po siya, binabantayan niya. Doon po sa Antipolo, sa baba na po, mayroong mga Koreano, mga church. Kasi Koreano, maraming tao lagi. Kasi alam mo naman yung bigyan ng bigay sa mga member One time, ang ginawa ng Koreano, siguro, inahalito lang yung sa Korea. Nagtataka siya sa mga tayo, may naginawa niya, isipin mo sabi ng mga member niya, no? Kasi punta sa amin, nagre-reklamo sa amin Alam mo yung pastor? Alam mo ginawa ni pastor ng Koreano? Binuksan ng mga text namin. Na-open po sila kasi hindi sila nagbibigay ng tama. So, umalis sila doon. Dahil, sabi, isipin mo, nasa project, binubuksan ng siguro naghahanap ang Koreano na dapat malaki ang test na ibibigay ng St. John's. Napakalaga ng test mga kapatid. Huwag natin i-take natin seriously. Dahil seryoso ang Panginoon. Marami siyang ibig pagkatiwala sa atin. Ang ministry nagkakatiwala sa atin. Itong bagay na ito natin tinatalakay sa umaga ito, napakaseryoso ng Panginoon. Binantayan niya ang mga naguhulog.
Isipin nyo maigi. Kung ilang taon tayo, Christian, hindi natin ito nagagawa. Nakikita natin ang mga nangyayari sa atin. Paalalahan natin, bakit ito nangyayari sa atin? Bakit pala yung ganito na ganito? Dahil meron tayo kung pagpula sa Panginoon. Challenge. Ito kanina nabanggit ko sa inyo na ito lang kung nababasa sa Biblia na nagsasabi na, sige, subukan niyo ako. Pero sa ibang mga verse sabi niya, do not put me to the test. Pero dito, dahil alam natin na napakasilang po ng bahay. Alam niya ang ating attitude ng mga mananampalataya na napakahirap gawin ito. Pero ang sinabi ng Panginoon, test me now in this, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Kung ang langit may bintana, doon yan, paparaan ng pagpapala sa atin. Nakita niyo ba sa bahay? Dito ilan ang bintana nito? Silang pinto, ang pwede lang sabihin, I pour out yung magdadalang pagpapala ko sa door. Pero sinabi niya sa bintana. Sa aming bahay, pagka bilang ng bintana, 6, yung nasa taas, baba, 5 o 5, 6 ang bintana. Ang aming pinto, ang tatatlo lang sa main door, at saka yung sa kusina, at saka yung sa terrace. Mas marami po ang bintana. Doon hindi yung tulad ng Panginoon. Kung susubukan natin ang Panginoon, siya nagsabi, hindi ang tao. Ang sabi niya sa kanyang salita, taste me now in this if I will not pour out too much blessing. Too much. Ganun ang ibig niya. Bakit natin naranasan yun? Minsan hindi natin kaya gawin. Kapag minsan ang pagpapala ho, minsan yung isang bagay na tayo napapalayo. Napapansin niyo po ba? Kung bakit napupunlaki ang mga charts, mariwang liver in needs. Nangyayari siya. Pero pag pinagpala mo, makikita mong emptiness ng mga tiyan. Siyempre, lumalayo. O isa next, sobrang na. Kaya pagpapala dalawang bagay, hindi kabuti natin kung ikakasama natin. But yun kung paano natin tapat sa mga sinabi. Gawin natin ito lahat. Ang ating challenge, hindi si Pastor, kundi sa ating Panginoon. Siya nagsabi, taste me now in this if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Blessing is a good gift from God. Prove God daily in this matter. Tayo lahat. So gawin natin para maranasan natin. Dalawa lang choose natin, curse or blessing. Pagka blessing po ang ating hahangarin, gawin natin ang pinapagawa ng Panginoon. Napakadili po ito gawin. Kaya kung tayo ng tagalang Kristiyano, lagi natin alalahanin na tayo ay God's image bearer. At kung maaari nga lang, o tatanungin nyo, i-advise ko sa iyo, bawat individual dapat niya naka-hardbound na Bible. Hindi ko makita ng mundo na nakapalig sa atin ng cellphone. At pag nakita natin ang cellphone nila ng mga mamahal, baka nakawin pa sa iyo. Pero pag nakita nila ang Biblia, even ang mundo, nakikita niya na tayo mga alam ng Panginoon. Free travel po namin sa Canada. Umatin po kami isang church sa Calgary, River of Life. Ito, ang dito. Ako, ugali ko na, magcha-church ako eh. Simple, ay dala ko. Pagdating ko sa church, ngayon sa pag-uwi namin, parang sabi ko, kung siguro pinakasanto rito sa lahat. Wala silang mga dala. Parang ako may dala kasi mga Pilipino community po lahat yun. At nung nasa pintuan na kami, kinakausap ko, sabi, ating community present yan, kung may pinaglalabasan, wala na makakita kami dala ng Bible. Kaya kung nabisita, siguro, ako na yata ito pinakasanto sa lahat, kasi ako na may dalang Bible eh. Marami po sa ibang bansa nagdi-decline dahil sa prosperity ng komisyon na tatanggap ng bawat individual. Lumalayo, naginag mo lahat. Ang practices na pagka mayroon ng bawat isa,
may nakapasok sa ibang pintuan, may mananatili, kaya may danger po kumisa ng pag-angat natin. Kung hindi natin kasama ang Panginoon, ay di mawasak natin. Ay di mawasak ang tahanan. Lagi po natin tatandaan, lahat ibinigay na sa atin ng Panginoon. Instruction niya, ibinigay sa atin lahat sa pagtanggol niya, makarating tayo sa kanyang karya. Dito pa lang, naranasan natin ang test of faith sapagkat, anak, yung ginagawa mo na yan, hindi po pwede sa kayaan ko. Dito pa lang sa lupa, babaguhin na tayo. Itong mga bagay na pinapagawa sa atin, pag nagawa natin ito, mas lalalim ang ating pananampalataya. At yung mga rinilin instruction sa atin, mas magagawa pa natin. Kasi, nagawa natin mahirap eh. Mahirap ito. Ito sinasabi ng mga pastor. Nung nasa Hong Kong ako, Pastor John, hindi ko maraming topic yan. Pag tinapit niya, baka bukas wala na akong media. Ha? Ganun ba? Eh, magkatanong ko lagi, mag-topic sex. Sa pag-isla na siya ng puso ng mga pastor. May mga pastor na ibig niya, iblis ang lahat. So, tinapit ko siya. Alam ba ginawa ng pastor? Yung sa Hulugan, itinaas niya lahat. Nagkamali siya ng sa pagtaas sapagkat maraming ibig magbigay. Ang kailangan lang nila malaman kung ano dapat ang kanilang gawin. At karamihan sa amin to, ng mga masisipag sa ministry, masisipag magpili ng tithes, nilipok ko lahat ng Panginoon. Nung kasama lagi namin doon ako tayo sa Toronto, 4 yata na pamilya. Nung nasa kulang ko 2. Dalawa po ang napapang buhay. At dalangin ko rito na hindi lang dalawa, lahat tayo maranasan natin ang pagpapayan ng Panginoon. Wala tayong choice. Hindi gawin natin ang pinapagawa ng Panginoon sa pagkat. Ang ibig niya gawin, na tayo lahat, kung tayo image bearer niya, makita sa atin ang pagiging Christ likeness. Yan po ang pinakakonsepto ng Bible. Sa kung hindi tayo magiging katulad niya, hindi tayo makakarating sa kanyang karya. Hindi tayo makakarating ito. So dito pala, iminumog niya tayo in a way na ibig niya. At kung tayo lumalago sa pananampalataya, matinig ang ibig niya. Kahit na magkano pa ang ibigay sa atin, may bibigyan natin para sa Panginoon. Kaya umpisa natin, dalangin natin sa mga remaining years na darating, lahat makaranas o patutunan. Ganun pala ang pamimigay sa Panginoon. Hindi man tayo nagiging mayaman, wala naman sakit. Naranasan ng bawat isa. So, napakalaga po ng test na dapat natin nagagawa. By claiming his promise, ano pa promise niya? His promise niya, rebuke the devourer for you, not to destroy the fruits of the ground. Your vine in the field cast its grapes, says the Lord of hosts. Yan ang promise sa atin. Ano po yung mga i-rebuke yung mga devourer, yung mga sumasalanta, yung mga pistis sa mga halaman, kung meron kung tayo mga asindero, lahat po yan. Mamumunga ng masagana. At yung mga salot, hindi na makakating sa lugar na yan. Nung itinapit ko po ito sa Hong Kong, isa po doon na mayroon siyang property sa Pangasinan yata, nakabili ng yung pala yan. Sabi niya, alam niyo, Pastor, nung natuto ako magbigay, alam niyo naman sa akin, yung laging binabagyo, alam niyo, nung natuto po ako magbigay, bagamat yung nasa paligid namin na sa lanta, pero kami po umali po ng sagana. At yung nag-testimony niyo, nandun na rin sa Amerika. Napakalaking bagay para ng Panginoon sa atin. Inaalis niya yung mga bagay ng mga sa katauhan natin. Minsan hindi natin nararamdaman, bakit ba lagi lang tayo chisang? Lagi po naman, ano lahat? Kadalasan sa pamilya, nanulat sa ospital. Minsan po, sa pagbibigay ng Panginoon sa atin ng mga paalaala, malaking tulong po. Ito ang ating inaaral para sa atin, hindi para sa Panginoon. Ibinigay sa atin ito para tayo mating-ating. Sapat habang tayo nagkakaroon ng kasalanan sa hindi natin pagsunod sa Kanya, meron tayo laging gapos. Hindi tayo makaabot sa Kanya unless na tayo mag-repeat. Saka lang tayo makakapag sa Panginoon. Maraming ino-opera ang Panginoon sa atin. Maraming na sinasabi sa atin na not to destroy the fruits of the ground. Kung ikaw'y magsasaka, ang pangako niya,
iingatan yung mga halaman. Ito po is pinangako sa Israelite. Tatanggapin natin siya hindi. Napakayaman po ng Israel. Yung kanilang mga halaman, grabe po. Sobra-sobra. Yung yatang bansa na hindi ko alam, baka wala po tayo sa World Bank. Dahil sa pag-uwi nila sa Panginoon. So tayo next din sa atin, pag ginawa natin ito, tayo lahat na mag-benefits po. Your vine in the field catches grapes, says the Lord. Yung mga halaman natin, ito yung halaman sa Texiliatan, garbis na. Siguro ang dami yung naging laban ng ganyan pa. So, tayo lahat mga kapatid, seryosohin natin. Ang pagkakalubay ito po, part of worship, pag-uwi sa Panginoon. Ang dami niya pangako sa atin para matanggap natin yung pagpapala. Hanggang tayo kakasala tayo, lagi tayo mayroon ba? At yung kasalanan na yun, nagiging gawin. Kapag nanumbalik tayo, i-reset tayo ulit. Gawin natin ang pinapagawa sapat ang lahat ng ito para sa atin. Napakalaking bagay po na tayo magkaloob. Marami pa akong patutuwa sa pagkaloob. 4 na taon ako sa Hong Kong. Ay nung araw, ang sahod namin mula sa Abu Dhabi to Hong Kong, sabi ng mga anak ko pa, hindi ka natatanggapin, matanda ka na. Eh, punta ko sa, nag-interview, yung taga Hong Kong nag-pirate sa mag-create sa aviation. Hong Kong Shanghai ba? Ay, Hong Kong Aircraft Engineering Company, nagpunta sila doon. So, dahil sanay kami sa pagbibigay ako sa pagbigay ng tithes, doon sa Hong Kong, mga churches doon, hindi ka maaaring magbigay ng tithes sa wala ka receipt. So, lahat ng pinigay ko, simula na umpisa ko, yung 4 na taon na yun, lahat kami nagbigay ako ng tithes. So, doon, magbabayad ako ng tax, ay wala akong dependence. Kasi hindi naman ako nga magsinulid. So, wala. Okay lang sa akin. After 4 years, na mag-decide na ako mag-protect sa ministry, binag-clearance ako. Sa bawat opisina ng sa Hong Kong, isang binabanggit nila. Ang dali na point out sa, you're a good man, you're a good man. Hindi ko alam kung sinasabi nila. Sige mo, clearance ako. Di pagka-clearance ako, uwi ko dito, after a month, tumawag ang Hong Kong Shanghai Bank ng atin. Lahat yata ng inalis sa akin, ibinalik ng government ng Hong Kong. Grabe ang Hong Kong na ito. Pwede na ako ibalik sa akin eh. Ibig sabihin hindi masyadong ang corruption doon. Tanggap namin. Eh, hindi ko na inasahan eh. Wala ko. So, sa pag-uwi natin, sa hindi natin alam, ayun pala ikabubuti natin. Nakamili kami ng lupa sa Alibaw, Batangas. Ilang pa sa hektarya. At kung mga pinagpipre ko na ibig namin ibenta kasi mga anak namin, ayaw naman sa ibang bansa. Pag yung muna ibenta namin, hindi po may kakila sa inyo. Huli kong bayar ko, sabi niya 3,000 per square meter, ito na po ng sa hektarya, 9,256. Kami bili na hindi. Ihanap niyo po ng bayar. At kapag uwi naibenta, sa biyahe ng Panginoon, makikita niyo po ang puso ng bawat namin ng kasama. Makikita niyo po. Madali po sa amin magbigay sapagkat naranasan namin kung gaano Panginoon ikatapat sa kanyang mga pangako. Kung tayo naging tapat sa Panginoon, tapat ang Panginoon sa pangako natin. Anong kailangan natin? Sigaw tayo tumayo. Sabay-sabay po natin basahin ko. Ito po ang aking challenge sa lahat. Basahin lang sabay-sabay. Only through repentance and reformation will the people again experience God's blessing. Mga kapatid, huwag po kayo nadalawang isip. Kung tapat tayo at tumagot tayo sa Panginoon, yung bagay na pinag-aralan natin, napakadaling gawin. Lagi natin tatandaan na tayo lahat. Tanggapin natin si hindi, kung tayo lahat ito muna ng palataya, privilege natin, dili sa atin ng Panginoon. We are all God's image bearer. Isipin niyo, kung privilege na yun na dinadala natin ang kanyang image, napakalaking bagay para sa atin. Mga kapatid,
Gawin natin lahat for God's glory. Sama-sama natin gawin ito sapagkat isang maluluwalhati ng Panginoon. Sa mga sumalig pa rin natin. Nakilaman, papasalamat po kami sa umaga ito. Ang dalangin namin, Panginoon, na patuloy na pagkalim sa amin ang mga pagkakataon na magawa namin ang mga pinapagawa ng Panginoon. Isang gulo namin ay sa pagkalim ng Kristo. Dalangin namin, Panginoon, na kami lagi na brings glory to your name. Business Church, i-bless niyo po kami, Panginoon, about sa amin. Ito po ang aming dalangin sa umaga ito. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Amen. May I ask everyone to please stand as we sing the song in response. May we apply what we learned today as the Lord blesses us. Let us bring back the glory and honor and the blessing unto our Lord Jesus Christ. May His favor be upon everyone as we bless the Lord, as we bless His name.
glorify the Lord sa umagang ito. As we worship Him, as we give our best to Him, our Savior and our Lord, to our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, glory to God. Okay, ngayon po ay dadako tayo sa ating mga birthday celebrants. Meron ba? Right. Happy birthday.
sa pagtatagumpayan sa tulong at biyaya ng Panginoon. So, purihin po ang Diyos. Salamat po sa karagdagang taon muli. Looking forward sa mga susunod pang taon na ipagkakaloob ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa Home Church, sa Livingstone Christian Baptist Church na siya nag-ubog sa ating mga spiritual, sa ating faith, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Malaking tulong po. Nung dumating po kami dito, 1996, mag-join kami dito. So, salamat po. Isa si Pastor sa mga ginamit sa paghayo kung kaya nakasanayan natin ang magbahagi ng salita ng Diyos. Papuri po sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Amen. Glory to God. No? So, here na tayo. Patagal sa Panginoon sa buhay, Mr. Steady. At Lord, salamat ingat po sa Kanya. Lord, pagkabay. At Lord, patuloy mo siyang ingatan. At patupayan, Lord, sa mga naiwan ng buhay, Panginoon, na labi ng buhay. We pray to you, Lord, to use her mightily, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, let your glory shine upon her, O God. Lord, your spirit, Lord, let the fire of the Spirit, Lord, continue, Lord, to ignite her, Lord, to illumine your gospel, Lord, to all people, Lord, in the name of Jesus, Lord. Lord, I pray that continue, Lord, to use her mightily, maging sa kanyang pamilya, ingatan mo sila, patubayan, Lord. Kung aming sa panalangin in Jesus' name. Amen. Alright, no? Okay, 60th birthday. Alright, meron bang anniversary na? Wala na? Okay, no? So, then punta tayo sa ating announcement, no? Sa Tuesday, yung ating Bible study dito sa church, no? Tama ba? Dito tayo sa church, no? So, hindi natin alam, no, kung saan. Basta dito sa church. No? Either doon sa garahe or wherever. Basta sa church. Okay? Okay ba yun? No? Yun, no? Alright, no? So, at, pero, ano kaya kung, bago tayo mag-Bible study, ahayong na tayo. Pwede ba yun? Mas maganda na, siyempre, yung, di ba sabi doon, i-apply natin yung ating mga natutunan. Di ba? Parang bangko yun eh, no? So, parang, deposit, no? Meron ba kayo na gano'n? Na-deposit na kayo ng deposit, hindi kayo nag-withdraw? Ha? Tama ba? Nagbibigay ba kayo sa, nagbabangko kayo, no? So, deposit lang kayo ng deposit, no? So, hindi kayo nag-withdraw? Ako, withdraw eh. Wala kong deposit. Good. Yeah. Alright, na. So, okay, no? So ngayon, yung ating mga natutunan, no? Ikaw natin, no? I-withdraw natin, no? Ibig sabihin, apply natin, yeah? Kasi yun naman sabi ni Lord, no? Diba? Okay naman sa atin, no? Kung hahayo tayo, no? Ano ba, Tuesday, alas 4, no? Kasi pag alas 3, baka tulog pa ang tao ngayon, no? Diba? So, okay, no? So, okay lang sa inyo yan? Last 4, no? Basta yung mga gusto lang, no? Siyempre, hindi naman natin pwedeng pilitin yung ayaw, no? Pero kung if you are touched by the Lord, no? Sabagay, kuman kasi talaga ito yung Lord sa atin, hindi natin pwedeng sabihin na, ayun po, gano'n eh, no? Kuman sa atin ni Lord, no? So, talagang sabi ni Lord kasi go eh, no? Hindi niya sinabi na come, no? Yung come, no? Sa kanya, no? Pero may go din siya, no? Kaya come and go, no? Di ba? So, okay, no? So, dito natin makita, no?
yung, ano tawag yan? Yung real life, di ba, ng isang Kristiyano. No? Kasi, ayun, come tayo sa church, no? At mag-go out din tayo. Ha? Diba? Come and go out, no? Para yung mga tao doon ay yakagin. No? Di ba, sabi nga lang sa Revelation, eh, kung alam niyo pupunta, bring the, no? Sabi niya, bring the lame and the blind. No? Ibig sabihin, walang pipiliin si Lord, no? Dadalhin. Yan, no? Okay, so, yan, no? So, yung gustong sasama, no? We will go. Amen? Right, no? So, yung church natin, actually, may mga tutor churches na tayo doon sa Mindanao, di ba? Sa pa? Saan ba yung mga tutor churches natin? Hindi ko na alam. Ha? So, Sinalahan, no, sa Kabuyaw, sa Bayo, sa Makabling, no? Sa Bicol, no? Sa Bicol, at sa Samar, no? Okay. So, yan ay hindi yan nangyayari kung hindi tayo umayo. Di ba? Hindi tayo umayo. Pero, kailangan i-restore lang natin. No? Medyo nakalimutan natin umayo eh. No? Okay. No? So, tuloy-tuloy yung hayo kasi yung utos ni Lord hanggang sa kanyang pagdating. Eh, hindi pa naman dumating si Lord eh. Di ba sabi niya, humayo kayo, no? Hanggang sa aking pagdating. Di ba? So, kapag di pa darating si Lord, hayo tayo ng hayo. Okay ba yun? No? Kasi yun yung ating mandate, no? Di ba sabi doon kanina? Yung challenge ng challenge, no? Obey. Diba? No? So, obey. Yun ang challenge. So, yung tanong dito ay, kasi kanina yun, no? Alam ba, medyo takot pa kayo mag-witness, mag-share. So, sama kayo sa mga hindi natatakot, no? O kaya pwede mo kayong magbigay lang ng tracks, no? Dami nating tracks dyan, no? Actually, track load yan, no? Track. Kaya track, no? Okay, track, no? Hindi. Kasi humingi tayo kay Kuya Ace ng mga pan. Dami niya kasi mga doon, no? Mga tracks. Hindi nga din na ibibigay, no? Kasi hindi natin kaya na, hindi. Sila, yung church niya, talagang namimigay sila, no? Kumakain sila, no? Kaya pakita ko ngayon yung mga, dati nasa pa sila, no? Mga 10, no? Ngayon sa 30 na sila. No? Sa 30 na yun, di ba yung sumama doon sa events? Ilan yung sumama sa events ng buwan? No? Yung women's dito, ilan kayo sumama sa events? Dito, 2 lang, at 3, no? Sila, ilan sila? 10. Imagine mo yan, ha? 10 yung women sila, no? Tapos, yung people, ilan yung people nila? 15. Ito ba lang, ha? 15 pati kay Kuya Ace. Ay, yung people from sa eh. Alright, so 15, no? So, okay, so, ayan, no? So, itong church ito, bagong church, pero talagang mahayo sila, no? So, purihin mo ang Panginoon. Okay? Ano ba? Of course, prayer meeting natin dito, sa church din, ha? At prayer fasting, huwag natin kalimutan itong prayer fasting, no? Kasi napakalaga nito yung prayer fasting. Ito yung weapon na hindi kayang ibagay ng kaaway. No? Alright. Okay? So, unless meron pa tayo mga announcement. Meron pa ba? Camp pala, no? Pag-pray natin yung camp pala natin. No? Na sana marami tayong ma-send out ng mga youth doon. No? Sa camp. No? Kung wala tayong mga youth, no? Pwede naman tayo mag-sponsor, no? Kasi marami akong mga nakausap din mga youth yan. Na gusto kong attend, siyempre wala silang pag-attend, wala silang pag-attend. Yung babayaran nila doon is 2,000 per head. Kasama na yung
Good, that's good for, what is it? Yeah. April 1 to 4, right? Yan, days yan. 1, 2, 3, 4. Oh, 3 days. No? So, 2,000 lang yung camp fee nila, no? Lahat-lahat na yan. Okay, kasi yung transportation nila, wala namang problema, no? Kasi malaki yung pila natin, no? Yan. Yan, okay? Sana iikon nyo, no? Consider natin, no, na mag-sponsor tayo ng youth. Ha? Ng youth na maka-attend sa camp. Tanda natin, yung may-ari ng camp na yun, dati kaya naging Christian siya kasi may nag-sponsor sa kanya sa youth sa camp. Okay. Kaya hindi niya makalimutan yun, no? Hanggang ngayon, lagi niya inulit-ulit yan. Kaya nagpatayo siya ng camp, no? Dati, libre lang yan eh. Lahat, no? Yung camp doon. Kaso lang, hindi niya pala pwede yan kasi, siyempre, yung expenses mo, no? Yung kuryente, tubig, no? Tapos yung maintenance, no? At saka, hindi ka makapatayo ng mga bagong mga building kung libre lang lahat, no? Dati, libre niya lahat, no? Walang binabayaran doon, no? So, mura-mura lang yung binabayaran nila, no? 200 per day lang, no? Yung binabayaran nila. Okay, so, okay. Wala na po. Wala na po, ay tayo po ay tumayo lahat, no? And let us stand and pray. Father God, we thank you and we praise you, Lord, who you are. Salamat, Panginoon, sa umaga ito, binigay mo sa amin. At, Lord, I pray, continue, Lord, to bless each one of us, Lord. Lord, use us mightily for your glory, O God. Lord, we do pray even for Christians in Iran. Lord, I pray that you continue to protect them from the evil one, and Lord, that you continue to ignite revival, Lord, in their place, O God. In the name of Jesus, and use them, Lord, throughout the world. O God, ignite all the Christians, Lord, to shine for your glory, knowing, Lord, that your time is almost over, O God. In this world, O God, your return is very, very imminent, O God. Lord, I pray that you continue to ignite fire in us in the name of Jesus and protection and use us mightily, O God. Hallelujah. For your glory, O God. In the name of Jesus, the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you both now and forever. Maraming
bless you.